Palagay ko, yung role ng Senado napakahalaga pagdating sa pagpapanatili ng checks and balances. And Mr. President, marami tayong tungkulin. May tungkulin gumawa ng batas, may tungkulin sa pagbuo ng maayos na budget, may tungkulin ng oversight, pero meron din pong tungkulin pagdating sa pananagutan or accountability. At yun po yung sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang posisyon ko, Mr. President, at nabanggit rin ito ng iba nating mga kasama, ay mahalagang i-assert natin ang ating independence. Mahalaga po na itong papel na ginagampanan natin sa ating Constitution ay pahalagahan po natin. Mahalaga po na manatili ang independence ng ating Senado bilang isang co-equal branch of government. Mr. President, posisyon ko rin po na nagsimula na ang impeachment proceedings. Nag-robe na po, nagsimula na, merong summons na binigay, may response na po si Vice President Sara. Kami pong mga bago, may mga robe na rin po pero hindi pa po nadudumihan. Hindi po magagamit, no? Ang posisyon ko po, mag-convene ang impeachment court at doon natin i-decide ang mga bagay-bagay na ito. Mr. President, may dalawang bagay rin na nailabas, no? Na hindi pa siguro na pag-uusapan. Let me read, Mr. President, Article 9, Section 3 of our Constitution, Accountability of Public Officers. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Wala pong dagdag po dito. No? Dito po sa gallery, kasama ho natin dalawang framers of our Constitution. Nandito po si Professor Ed Garcia at si former Chairperson Christian Munsod. Kanina po, nagbubulungan kami. Sabi ko, nung ginawa nyo to, bakit parang ganun kasimple? Simpleng-simple lang, ito lang. At sabi nga po nila, noon daw, 1/2, 2/3, binabato 1/2 sa deliberation, nag-end up sa 1/3. At yung desisyon ay dahil sa kabilisan. Dahil mahalaga daw na mabilis. Pag may 1/3, members of the House ang pipirma, mabilis na pupunta po sa Senado. At ito po, tinatanong ko sa kanila, dahil sila po yung nagbuo ng ating Constitution. You know, many times, Mr. President, umiikot tayo sa ating bansa. I-bring up ko lang po yung free college law. No? Marami ko sa atin dito nagtulungan para sa batas na yan. Meron kaming nakausap na eskwelahan. Ini-explain sa akin yung opt-out provision. Kung paano sila nag-charge ng mga estudyante dahil sa opt-out provision. At sabi ko sa kanila, mali. Mali ang interpretasyon ninyo. Yung interpretasyon ninyo, wala yan sa aming intensyon. Ang intensyon po namin, libre ang kolehiyo sa mga kabataan. At nung nag-argumento po sa akin, ang sabi ko, mas alam ko yan kasi ako ang nagbuo ng batas na yan. Mas alam namin yan dahil kami ang nagsulat ng provision na yan. In the same sense, Mr. President, the framers of our Constitution, mas alam po nila. Mas alam nila kung ano yung intent ng ating Constitution. Wala pong labis, walang dagdag. Many times, Mr. President, tinatanong tayo, usually pag campaign time to, tinatanong kami, Mr. Senator, hindi ba dapat merong educational attainment requirement yung pagiging senador? At sinasabi ko po lagi, wala, kasi wala po yan sa ating konstitusyon. Wala pong dinagdag, wag tayong magdagdag nang wala pong nakasaad po dyan. So gaya po niya, no, binabanggit ko lang po dito dahil na pag-uusapan, may mga dinagdag na mga procedure. Alam ko po, siguro, tama po ang sinasabi ni Senator Marcoleta, baka maganda naman ang intensyon ng Supreme Court. Pero aminin na po natin, wala po yung ibang mga bagay dyan dito po sa ating konstitusyon. Pangalawang punto, ito po, hindi rin po nagpag-uusapan pa. Nabanggit po dito, wag na tayong lumaban kasi matatalo rin naman tayo. No? Of course, Mr. President, it is improbable, aaminin ko po yan, very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Improbable at impossible, magkaiba po yan, firstly. But secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa ring lumaban. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap, kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin.
tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, ipahiwatig natin yung ating saloobin bilang isang grupo, ipakita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista, at kahit matatalo, kahit sa kaduluduluan ng lahat, rerespetuhan rin naman natin ang Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobin ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagdating sa ating independent nature and being the sole authority to try and decide impeachment cases, kahit po matatalo. So para sa akin po, hindi katanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo, huwag na tayong lumaban. Paminsan-minsan po mahalaga na ilagay naman natin ang ating posisyon kahit alam po natin na hindi pabor sa atin ang mga bagay-bagay. Thank you, Mr. President, and we'd like to thank Senator Marcoleta for his time. Thank you, Senator Aquino. Noted. And then